Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa paghanga ng mga netizens sa katatagan ni Kim Chiu sa pagiging professional po nito at syempre sa pagiging strong woman sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So simulan nga po natin ang atin pong update sa pagbabasa ng mga comments ng mga taga-subaybay po natin. Narito ang kanilang mga reaksyon na pag-usapan nga po natin. Mula po kay Ma'am Relay Denise De La Paz, magandang gabi, at kay Ma'am Ferlinda Golipapa, shout out po sa inyong dalawa. Thank you so much sa panonood. Sabi nila rito, nakakaiyak yung message na yan. Si Paolo lang naman ang laging nasa tabi niya. Miss Gandara, hindi kaya si Pao yan tinutukoy? Sabi naman dito, si Pao. Thank you, Pao, for caring Kim. And for the context, eto po kasi yun. Mayroon pong isang mensahe naglalaman ng pasasalamat sa taong nandiyan lagi po kay Kimi at hindi po umapalya sa pagbibigay lakas at liwanag sa buhay ni Kim, lalo na sa panahon ngayon. Sabi dito, to the person who never fails to make our Kimi smile, to the one who makes her feel safe, seen, and deeply loved, thank you for listening to every worry she carries, for holding her heart gently on the days it feels too heavy, and for helping her rise again when life tries to break her down. To the man who never lets her feel alone, not for a moment, not in any season. We are grateful for the peace you bring into her world. And above all, we thank God for sending you into her life, right at the moment she needed someone steady, kind, and strong enough to love her by the way she deserves. You're a blessing in this chapter of her story, and we're grateful you're in it. And ayun nga, naniniwala sila na para po ito kay Paolo Avellino kasi siya lang naman po ang laging nandyan para kay Kim. So kayo rin ba agree? Anyway, dumako naman tayo dito sa komento po ni Ma'am Mila Carillo. Sabi niya dito, alam mo, Ma'am Gandara, ang isang lalaki kung hindi kaya ang problema, kundi maglalasing para itulog na lang. Hindi niya kaya tingnan si Kim na nalulungkot, kaya siguro naawa si Pao kay Kim, kaya siguro idinaan na lamang sa paglasing. Hindi naman siguro marami. Kaya Pao, wag sobra. Kaya nyo yan. Si Kim pa ba? Pag nakita, nagpatawa, solve na ang lahat. Huwag mong pabayaan si Kim sa tabi mo na nag-iisa. Baka maubusan ng lakas. Sana wag naman. Nandito lang kami mga Kim Pao fans, solid senior. Hindi namin kayo iiwan para nakagabay kami parati sa Kim Pao. Si Lord na lamang ang bahala sa problema. Malulutas din yan. God bless. Ingatan natin ang Kim Pao, nandito pa rin kami. Nakasubaybay lagi sa Kim Pao. Good support lang po tayo habang nandyan ang Kim Pao, nandito pa rin kami. Senior fans, solid senior. Tapat at tiwala kami sa Kim Pao. So may nagsasabing hindi naman po nagpakalasing si Paolo Avellino. Hindi naman po siya talaga uminom.
ng sobra. Siguro ay ayun nga, uminom ng konti but hindi uminom ng sobra kasi wala naman na daw po si Paulo na bisyo ngayon. Like iniwan naman na ni Paulo yung pag-iinom. Yung smoking parang vape lang po. And hindi ko lang sure kung safe yun kasi sabi ay may asthma nga po si Kim. By the way, ayun nga, kahit naman po uminom o hindi si Paolo, ang importante nandyan po siya sa tabi niya. Samantala, ayon naman dito sa komento ni Ma'am Marlita Aurea Rodriguez. Magandang gabi. Hello, Miss Gandara. Dapat dinededma na yung mga bashers na yan. Nakikiayuda lang din naman ang mga yan sa Kimpao. Pansin nyo ba? Sa mga post ng Kimpao, hindi pwedeng walang magko-comment na bashers. Ibig sabihin lang yan, mga Girl Scouts sila na laging handa. Minsan inuuna pa ang pangalan nila sa comments section. Pag binabasa mo, ayun, basher pala siya. So, ibig sabihin lang, nalilibang din silang makinig sa mga balita at ayuda mo. Ay, buhay nga naman, pag sikat ang idol mo, yung bashers biglang magiging Kimpaw na rin. Hoy, bashers mabuti pa. Bukas, manood ka na lang ng The Alibay. Ang ganda na ng eksena. Oh, yes po, 9 and 10, ang ganda. Huwag ka nang makialam sa kanila Kim at Paolo. Salamat po ulit, Miss Gandara. Medyo nawawala ng stress ko. Magkasama ang magjusawa. Yes, nakakatanggal naman talaga ng stress. And ayun pa, meron pa pong pictures ngayon bago na magkasama talaga sila Kim and Paolo. So, totally wash out talaga ang mga problema at stress na atin pong inaalala. Kahit po absent si Kim sa showtime talaga, no? Bawing-bawi naman po tayo sa ayuda ngayong araw. Anyway, so kung sa mga bashers, minsan nangunguna pa nga po sila kasi ewan ko, buhay na rin po talaga wari nila ang mag-abang ng update kina Kim and Paolo. So, pasalamatan na lang din natin sila na kahit pa paano, di ba? Kasama sila sa engagement ng Kim Pao. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pagiging professional ni Kim. Nakakaiyak po ang mga mensahe ng mga fans kay Kim Chiu. Makikita mo na talagang pati mga netizens ay humahanga rin po sa pagiging professional nitong si Kim kasi hindi mo naman talaga makikita sa kanya, sa aura niya, na meron po siyang pinagdadaanan. 'Di ba? Trabaho kung trabaho itong si Kim. Sabi nga dito, tingnan mo, ganito siya ka-professional. Hindi alam ng maraming tao na meron na palang malaking problema sa family side nila. Kaso naka-smile and nag-entertain pa siya. Big hug for you, Kimi, and mahal na mahal ka namin. Malalagpasan mo din iyan. And alam niyo, sa totoo lang, mas nakakaawa itong mga taong hindi po pinapakita sa mga tao na meron po silang pinagdadaanan kaysa po doon sa nakikita natin na umiiyak. Kasi at least sila na ilalabas nila yung problema. Nakakahinga po sila nababawasan. Pero kagaya nito ni Kim, pinipilit pong ngumiti, magpasaya ng mga tao. Masikip po yan sa dibdib kasi hindi po niya na ilalabas, hindi po niya na ihihinga. 'Di ba? So, mas talaga po yung mga gantong tao na galing magpasaya ng iba. Pero sila pala tong malungkot ang buhay. Yung sarili nila hindi nila mapasaya kasi masyadong masalimuot ang kanilang pinagdadaanan kagaya nitong kay Kim. Sabi pa dito, behind those smiles, we know you may be carrying your own struggles and facing battles quietly. Yet, every time we see you on TV, you radiate strength and positivity. You are an incredibly strong woman, Kimi girl. I admire you so much. We are always here for you. Yes, andito lang kami at humahanga. Patuloy at lalo pang humahanga
dito kay Kim. Napaka-professional ni Kim Chiu. Sa totoo lang. Kung maaari lang na sarilinin na lamang ni Kimi ang problema at huwag na tayong idamay dito, ginawa na niya. Ngunit kailangan din po talaga na gumawa ng aksyon para sa mga taong apektado, 'di ba? Sabi naman dito, I can't imagine na may mabigat pala siyang dinadala na problema tapos nakukuha pa rin niyang humarap sa camera upang pasayahin ang mga tao. What a spirit you are, Kimi. I really admire you, Prinsesa Chinita. Sobra, sobra. Mas lalo pang humanga ang mga netizens sa katatagahan ni Kim Chiu. Kasi biruin mo naman, di ba? Ang dami niyang pinagdaanan talaga. Sobrang dami niyang pinagdaanan, pero pinatata po talaga siya ng panahon. And thank you so much na meron pong tao na nasa paligid niya na nandyan, nagsisilbing lakas niya. Anyway, dito lang muna nating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming po salamat.